Naku, parang nahihilo ako. Miss, okay lang po ba kayo? Anong problema? Miss, baka low blood sugar po kayo? Miss, gising po. Salamat. Hindi, ako dapat ang magpasalamat. Kung hindi mo ako dinala sa ospital ngayon, malamang nag-collapse ako sa kalye. Walang anuman. Tumulong lang sa iba, tama yon. Hoy, nanay, 30 anyos ka na. Dapat magpakasal ka ngayong taon. Sabi ng lolo mo, kung hindi ka pa nagpakasal pagkatapos ng taon, kalimutan mo na ang pagkuha ng bahagi ng shares ng company. nanay, hindi ba sinabi ko sa'yo? Ang focus ko ngayon ay wala akong pakialam. Kung hindi ka pa magpakasal, bukas magpapakamatay ako sa entrance ng company. Hintayin mo lang. Kukuha ako ng lubid ngayon. Gagawin ko. Magpakasal ako, okay? Magpakasal ako. Huwag kang mag-alala. Bago matapos ang taon, promise. Hahanap ako para sa'yo ng gwapo, mayaman na asawa na may 8-pack. Masaya na? Mas mabuti yan. Guyan, pwede bang pakasal mo ako? Maaari kong ibigay sa'yo ang malaking bayad at magiging asawa lang tayo sa pangalan. Pwede ako sa yan, pero hindi ko kailangan ng bayad. Bukod pa, pagkatapos ng kasal, gagampanan ko ang duties ko bilang asawa. Hindi ako magdudulot ng problema sa'yo. Bukas ng umaga, magkita tayo sa Civil Affairs Bureau. Pumasok ba kayong dalawa sa kasalang ito ng kusa? Kung gayon, pakipirmahan po dito. Legal na kaming mag-asawa ngayon. Aalagaan kita ng mabuti mula ngayon. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Kakagaling mo lang sa ospital, kailangan mo ng magaan at masustansyang pagkain. Subukan mo ang nilagang bakako na may kamatis. Nilaga ko yan ng 2 oras. Malambot at malasa. Masarap ang sabaw. Ibang-iba sa karaniwang pagkain sa Michelin. Talagang ibang-iba. May halong lutong bahay pa nga. Masarap. Mas masarap pa kaysa sa mga restaurant. Sige, tuloy pa rin ang pulong bukas ng 9 ng umaga. Ipadala mo ang mga materyales sa email ko. Papasok ka na agad sa kumpanya. Hindi ka pa lubos na gumagaling. May urgent na bagay sa kumpanya. Baka hindi ako umuwi ngayong gabi. Magpahinga ka. Tulungan mo akong mag-check yung mga bagong bakante sa Shengshi Group, lalo na para sa posisyon ng sekretarya ng CEO. Suwan, buong umaga kang abala. Uminom ka ng kape at magpahinga sandali. Oo nga pala, tungkol sa proyektong ipinagtanong mo sa akin, nai-arrange kahapon. Matagumpay ko na itong naikonekta. Salamat, Linhaw. Pero, para sa mga bagay sa trabaho sa hinaharap, sundin mo lang ang karaniwang pamamaraan.
Nagpakasal ka nga talaga? Sino ang kabilang panig? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Karaniwang tao lang. Talagang pinipilit ako ng nanay ko na magpakasal. Kaya nagpakasal na lang ako para matapos na. Siya. Suwan, ito ang mga resume para sa mga interview ngayon para sa posisyon ng sekretarya ng CEO. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Guyan. Perpektong umaayon siya sa lahat ng pamantayan. I-schedule ba natin siya para sa interview? Guyan. Papasok siya. Sige, aayusin ko ito agad. Miss Su, magandang araw po. Narito ako para mag-interview sa posisyon ng Executive Secretary. Guyan, Guyan, alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Hindi ito para sa'yo. Umalis ka. Miss Su, narito ako dahil sa sarili kong kakayahan. Pumasa ako sa written at preliminary interviews. Ngayon, narito ako para sa final round. At kailangan ko talaga ang trabahong ito. Ikaw ang asawa ni Miss Su. Bakit nag-a-apply ka bilang secretary? Gusto mong magpasarap sa kumpanya? Miss Su, pangako ko, gagampanan ko ang trabaho ko. Walang makakaalam tungkol sa relasyon natin. At hindi ako magdudulot ng problema sa iyo. Kapag hindi ko ito ginawa, pwede mo ako tanggalin kahit anong oras. Bigyan kita ng isang pagkakataon. Mag-officially start ka bukas. Pero tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kapag sumira ka sa salita mo, aalis ka agad. Mag-ingat ka, bata. Huwag mong isipin na dahil nakapasok ka sa kumpanya, pwede mong gawin ang lahat. Oh, natatakot ako. Ikaw. Ito ang mga dokumentong kailangan mong pirmahan. At ang mga materyales para sa pulong ng 2:00 ng hapon. Nakompile ko rin ang mga ito at inilagay sa tablet mo. Nakuha. Oh, tama. Ano naman ang pagsusuri ng pinagmulan sa potential partner? Ano ang status? Tapos na. Sa surface, mukhang okay ang partner, walang issues. Pero may breach of contract sila last year. Nakompile ko ang lahat at inilagay dito. Tignan mo. Maayos ang pagkaka-organize. Highlighted ang key points. Magaling. Pwede ka nang umalis. Saglit. Gusto ni Jisoo na dalhin mo ang dokumentong ito sa Finance Department. Ngayon na. Anong problema sa balikat mo? Hindi ka ba komportable? Wala yon. Baka galing kahapon nang nag-aayos ako ng mga file. Pagod lang. Baka dapat mag-empleyo ako ng part-time na katulong bukas. Anong problema? Hindi ba ako magaling magtrabaho? Ah, hindi yun. May trabaho ka na ngayon. Pagkatapos magtrabaho buong araw, uuwi ka at gagawa pa ng gawaing bahay. Hindi ba nakakapagod yun? Okay lang. Ang magawa ang mga bagay na ito ay biyayang pinaghirapan ko sa maraming buhay. Kahit gaano kahirap o kapagod, puso ko'y puno ng tamis. Hello? 1-1. Ang dokumentong ipinadeliver mo kay Guyan na ilagay niya sa maling lugar. Pinipilit na ito ng kabilang kumpanya. Kung maantala ang kontrata, malaking problema ito para sa atin. Guyan, ang dokumentong ipinadeliver ko sa'yo, paano mo na ilagay sa maling lugar? Alam mo ba kung gaano kalaki ang mawawala sa kumpanya natin? Su, hindi ko na ilagay sa maling lugar. Idineliver ko ito mismo sa address na ibinigay mo sa akin. At nang idineliver ko ito, nakapirma na ang kabilang kumpanya. Pero, sabi ni Linhaw, Tingnan mo, ito ang katibayan ng pagtanggap ng kumpanya nila. May tatak ng kumpanya nila at oras ng pagpirma. Ang sabi ni Lin Hao na nailagay sa maling lugar. May hindi pagkakaunawaan siguro. kaya sinadya talaga ni Linhaw na pahirapan ka, Guyan. Pasensya na, mali ako na isisi sa'yo. Tungkol naman kay Linhaw, ako na ang kausap sa kanya. Ayos lang, iniisip mo lang ang kumpanya. Uminom ka na ng sopas na gulaman. Hindi na masarap kapag lumamig.
Van, tungkol sa overseas collaboration project na ito, ang pakiramdam ng mga board member ng kumpanya ay napakataas ng mga panganib na kasangkot. Kung sakaling mabigo ito, malaki ang mawawala sa kumpanya. Lin Hao, alam kong may panganib ang project na ito. Pero, basta't maghanda tayo ng maayos, ang tsansa ng project na magtagumpay ay napakataas pa rin. At kapag nagtagumpay na ang project na ito, malaking tulong ito para sa future development ng ating kumpanya. 1-1, hindi mo pwedeng tingnan ng ganoon. Maaring magaling ka. Pero ang project na ito ay napakariskante. At narinig ko na ang preliminary preparations ay hawak ni Secretary Gu. Sekretarya lang siya. Baguhan lang siya sa trabaho. Kulang siya sa karanasan. Kung sakaling may mangyaring mali, iyon ang magiging tunay na problema. Tungkol sa risk assessment ng project na ito, nagsagawa na ako ng detalyadong investigasyon. Sa screen ay ang market data na naipon ko at impormasyon tungkol sa ating mga kakumpetensya. Batay sa datos, ang success rate ng project na ito ay kasing taas ng 70%. Bukod dito, nakipag-ugnayan na ako sa mga overseas partner. Handang magbigay sila ng partial financial support para mabawasan ang panganib ng kumpanya. Talagang magaling si Secretary Gu. Mukhang ang project na ito ay talagang dapat pag-isipan. Teka, tungkol sa tawag mo sa akin kagabi na sinisisi si Guyan sa maling file, hindi ba't may paliwanag ka sa akin? Pasensya na talaga. 1-1. Yung nangyari kagabi, mali ang pagkakaintindi ko. Hindi sa akin dapat humihingi ng paumanhin. Kay Guyan, humingi ka ng tawad kay Guyan. Ano? Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Sekretarya lang siya. Anong karapatan niya? Dahil sekretarya ko siya, may karapatan siya. Kung hindi mo nirerespeto si Guyan, hindi mo rin ako nirerespeto. Simula bata pa tayo, sinusundan-sundan na kita. Lagi kitang tinatawag na, ate. Ikaw ang tinitingala ko habang lumalaki ako. Paano mo ako magaganyan dahil lang sa isang dayuhan? Dahil nga, tinitingnan kitang parang sarili kong kapatid. Kaya sinasayang ko ang oras ko ngayon para turuan kang kumilos ng maayos. Sa trabaho, nagkamali ka. Dapat kang humingi ng tawad. Sa personal na usapan, bayaw mo si Guyan. Hindi mo dapat siya tinatarget ng ganyan. Pasensya na. Bayaw ko pala. Dahil magkamag-anak naman tayo, ang bayaw mo kalimutan na natin yan. Tagapamahalalin. Tandaan mo na lang sa susunod. Salamat, bayaw. 1-1, pwede na ba akong umalis? Sige, umalis ka na. Guyan, hintayin mo lang. Gagantihan kita nito. Ipapakita ko sa'yo na ako ang pinakamahalagang tao sa puso ni 1-1. Matagumpay ang pulong natin ngayon. Ang galing ng performance ni Guyan. Na-impress talaga ako. Tutuyuin ko na ang buhok mo. Si, Kanina sa opisina, bakit mo ako pinagtanggol? nagkamali si Lin Hao. Dapat pa siyang humingi ng tawad sa'yo? Kaya pala ginawa niya yon para lang turuan si Lin Hao. Para magbago siya. Hindi para ipagtanggol ako. Maayos ang takbo ng pulong ngayon. Masaya ka, di ba? Ikaw ang dahilan kung bakit. Hindi ko inaasahang ang galing mo sa trabaho, bukod pa sa pagiging mahusay sa gawaing bahay. Kumusta? 1-1, na-aksidente ang tatay ko. Nasa emergency surgery siya ngayon. Kulang ang pera ko. Pwede bang makahiram? Huwag kang magpanik. I-transfer ko agad sa'yo. Nasa ang ospital ka. Pupuntahan kita. Suwan, sandali lang. Sabi ni Lin Hao na aksidente ang mga magulang niya. Hindi mo ba i-verify? Paano kung nagsisinungaling siya sa'yo? Paano magsisinungaling sa akin si Lin Hao? Nag-aalala talaga siya ngayon. Kailangan kong pumunta. Tulungan mo akong mag-check sa mga magulang ni Lin Hao. Pati na rin ang lahat ng record ng aksidente sa malalapit na ospital. Ayos na ayos ang mga magulang ni Lin Hao. Walang record ng aksidente sa mga ospital.
Kumusta na ang mga magulang mo? Nasa surgery pa rin ba sila? Nasa loob pa rin sila. Sabi ng doktor, hindi maganda ang sitwasyon. Baka kailangan pa ng pangalawang surgery. Pero kulang pa rin ang pera ko. Kulang pa ako ng 50,000. 1-1. Pwede bang makahiram para sa emergency? Huwag kang mag-alala. I-transfer ko agad. Oo nga pala, isend mo sa akin ang account number ng ospital. Diretso ko na lang i-transfer para hindi ka na mahirapan. Ha? Nasa ang operating room ang mga magulang mo. Ako na ang magsiyasat. Nasa operating room ng critical care, Gusali Tatlo. Pero sinabi nila hindi pwede ang mga kamag-anak. Marami kang trabaho, sigurado ako marami kang aasikasuhin. Hindi mo na kailangang maghintay para sa akin. Sasabihan ko kaagad kapag may balita. Sige, kung may mangyari, tawagan mo ako. Huwag mong buhatin lahat ng problema. Ginawa ko ito para sa iyo. Sabaw ng red date at longan, bagong init lang. Salamat. Ano ang nangyayari sa ospital? Nasa surgery pa. Sinabi ni Lin Hao, kulang pa siya ng 50,000 para sa bayad ng surgery. Na-transfer ko na sa kanya. Sana makarecover ang mga magulang niya. Hindi mo sinilip sa labas ng operating room? Parang, tinanong mo ang nurse tungkol sa status ng surgery o kinumpirma mo ang room number. Sinabi ni Lin Hao hindi pwede ang mga kamag-anak at pinilit niya ako na umalis. Sinabi niya hindi niya gustong maabala ang trabaho ko. Ano ba? May napapansin kang problema? Wala lang. Masyado lang uigo-isip. O, tama. Ito ang kontrata na kailangan mong pirmahan bukas. Na-highlight ko na ang mga importanteng clauses. Tingnan mo muna. Siyasatin mo ang downtown hospital. Tingnan ang paggamit ng critical care operating room nila ngayong gabi. Lalo na para sa mga pasyente na may pangalan na Lin. 1-1. Ito ang project budget report na pinapagawa mo sa akin kagabi. Nagpuyat ako para tapos ito. Tingnan mo kung may problema. Oh, tama. Ang mga magulang ko ay ligtas na. Salamat sa pagpapautang sa akin. Mabuti naman at ligtas na sila. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Umuwi ka at magpahinga ngayon. Pwede nang hintayan ang trabaho. Okay lang. Kaya ko. Ang kape mo ay nalamig. Bigyan kita ng mainit na kape. Miss Su, ito ang mga supplementary terms galing sa overseas partner, kailangan ng pirma mo. At tungkol sa partner background na pinasuri mo sa akin. Nakita ko may fund transfer sila last year na may kakaibang aktibidad. Kahit na naayos na ang proyekto, kailangan pa rin nating maging maingat. Nakuha ko. Oo nga. Ang mga magulang ni Lin Hao ay ligtas na ngayon. Kagabi, hindi ako nakinig sa'yo. Pumunta ako para tingnan ang sitwasyon. Pero sa tingin ko ngayon, hindi naman kailangan ang pag-aalala mo. Ang Overseas Collaboration Project. May ilang pakikitungo na ako sa partner na ito. Ang kanilang project lead ay medyo kakaiba. 1-1. Sa pakikipag-usap mo sa kanila, kailangan mong maging mas maingat. Secretary Gu, kung may hindi ka sigurado, pwede mo naman akong tanungin. Salamat sa paalala, Manager Lin. Tandaan ko yan. Nitong mga nakaraang araw, malaking tulong si Lin Hao sa kumpanya. Naalala ko pa nga, pinag-iingat niya ako sa ugali ng overseas partner. Hindi ko inasahang ganun siya ka-thoughtful. Malapit na itong matapos. Hintayin mo na lang ako sa labas. Ayokong malanghap mo ang usok. Tama nga. May meeting ka bukas sa overseas client. Gumawa ako ng hangover soup para sa'yo. Tandaan mong dalhin ito. Guyan, ang sarap ng may kasama ka dito. Dati, akala ko ang trabaho ang pinakamahalaga sa akin. Pero ngayon, nare-realize ko na ang pagkakaroon ng isang tao na naghihintay sa'yo sa bahay
ay isang uri rin ng kaligayahan. May natanggap akong mensahe mula sa isang kaibigan kahapon. Walang pasyenteng may pangalang Lynn sa downtown hospital na sumailalim sa major surgery kagabi. Ang major surgery room sa 3rd floor ay hindi man lang ginamit. Dapat ko bang sabihin kay Wanwan tungkol dito? Mas mabuting huwag muna sabihin kay Wanwan. Pagod na siya. Huwag na nating dagdagan ang iniisip niya. Bukod pa riyan, gusto kong malaman kung ano talaga ang laro ni Lin Hao. Tungkol sa collaboration, ang profit distribution plan sa kasunduan ay nangangailangan pa ng adjustment. Sa palagay ko, kung hindi, mahihirapan tayong magpatuloy sa deal na ito. Mr. Smith, na napag-usapan natin ito ng maraming beses noon. Ang kasalukuyang profit-sharing ratio ay optimal na. Bukod pa riyan, ang aming kumpanya ang sumasalo ng karamihan ng risk. Ang anumang karagdagang adjustment ay hindi patas para sa amin. Mr. Smith, pakiusap, huwag magmadali. May puwang pa para sa pag-uusap. Sa totoo lang, hindi naman permanente ang profit split. Basta't maayos ang collaboration, handang magbigay ang aming kumpanya. Lin Hao, hindi ba't napagkasunduan na natin ang plano? Paano ka nagpapatalo basta-basta? Wanwan, ang collaboration project na ito ay napakahalaga para sa kumpanya. Kunin muna natin ang deal, ang mga detalye ay pag-uusapan natin mamaya. Ginoong Smith, naiintindihan namin ang inyong mga alalahanin. Siyempre, ang hatian sa kita na ito ay batay sa mga panganib at puhunan mula sa magkabilang panig. Ang aming kumpanya ay hindi lamang sumagot sa lahat ng paunang pondo para sa proyektong ito, kundi responsable rin sa promosyon at operasyon sa merkado. Samantala, ang inyong kumpanya ay kailangan lamang magbigay ng suportang teknikal, patas na ang ratio. Kung ipipilit ng inyong kumpanya ang mga pagbabago, maaaring kailangan naming muling suriin ang pagiging posible ng partnership na ito. Napaka-profesyonal ni Sekretarya Lu. Kung gayon, itutuloy namin ayon sa nakaraang plano. Ginoong Su, umaasa akong magiging maayos ang ating pakikipagtulungan. Magandang pakikipagnegosyo. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi, si Lin Hao ay tiyak na pumayag sa kanilang mga kahilingan. Sa oras na iyon, nasa disadvantage na sana ang ating kumpanya. Hindi ko talaga inasahan na wala siyang prinsipyo. Masyado sigurang nagmamadaling makapagsara ng deal. At hindi naisip ang mga kahihinatnan. Oo nga pala, may nabanggit ba siya sa iyo ngayong araw tungkol sa mga magulang niya? Wala. Sinabi lang niya ligtas na raw ang mga magulang niya. Pero nag-text ako sa kanya, tinanong kung dapat ba kaming dumalaw. Sabi niya, hindi na kailangan. Kailangan raw magpahinga ang mga magulang niya. Kumusta? Anong ibig mong sabihin? May problema ang technical documents mula sa overseas partner. Okay, nakuha ko na. Aasikasuhin ko agad. Ang huli na. Kailangan mo pa rin pumunta sa opisina. Sasamahan kita. Okay, sandali lang. Hintayin mo ako. Magpapalit lang ako ng damit. Imbestigahan mo nga ito para sa akin. Tingnan mo kung talagang may problema ang technical documents mula sa overseas partner. Bantayan mo rin kung nasaan si Lin Hao. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon. Paano nangyari ito bigla-bigla? Mga errors sa data? Maliwanag na tiningnan ko ang lahat dati. Maraming beses. Kailangan nating isumite ang panghuling materyales sa partner bukas. Talagang huli na para ayusin ito ngayon. Suwan, huwag kang mag-alala. Mayroon akong backup ng tamang data dito. Nag-aalala kasi ako na baka may mangyaring mali. Kaya gumawa ako ng dagdag na kopya para sigurado. Akala ko hindi ko kakailanganin. Heto. Maraming salamat talaga, Lin Hao. Salamat talaga sa'yo. Kung hindi, siguradong hindi matutuloy ang deal na ito. Walang anuman. Magkakilala na tayo mula pa noong bata tayo. Siyempre, hindi kita bibiguin. Secretary Gu, bakit ka nakatayo lang diyan? Bilisan mo at ibigay ang mga materyales kay pangkalahatang tagapamahala Su para ma-verify. Bukod sa tama na technical data dito, mayroon ding nakatagong folder. Maayos ang mga dokumento. Tama ang lahat.
Ayos? Masyadong muntik kanina. Buti na lang, nandoon si Linhao. Nabackup niya ang mga file ng maaga. Akala ko hindi siya mapagkakatiwalaan, pero talagang maingat siya. Suwan, napaisip ka ba? Bakit? Bakit nagkaroon ng problema ang proyekto bago ang submission? At sakto lang na may backup si Linhao. Ano ang sinasabi mo? Sa tingin mo ginawa iyon ni Linhao? Hindi pwede yun. Bakit niya gagawa ng ganun? Tingnan mo ito. Galing ito sa USB drive ni Linhao, isang nakatagong file na nakita ko. Sa loob, mayroong mga chat log sa pagitan niya at ng kinatawan ng partner sa ibang bansa. Matagal na silang nagtutulungan at sinadyang burahin ang mga file. Para lang magmukha si Linhao bilang isang tagapagligtas at makuha ang tiwala mo. Bakit niya ito gagawin? Magkasama kaming lumaki mula pagkabata. Palagi ko siyang itinuring na parang sarili kong kapatid. Huwag kang malungkot. Baka may sarili siyang dahilan. O baka naman ginamit lang siya ng partner. Huwag muna tayong magsalita ngayon. Tingnan natin ang susunod niyang gagawin. 1-1. Matagumpay na naipasa ang mga materyales para sa kooperasyon. Si G. Smith ay pinuri pa ang ating kahusayan. Ang kape na ito ay ang paborito mong latte. Espesyal kong pinagawa sa coffee shop sa baba. Linhao, maayos na umuusad ang kooperasyong ito at malaki ang naging ambag mo. Napag-usapan ko na sa board at plano ka naming i-promote sa posisyon ng ikalawang tagapamahala ng proyekto. Ang bahala sa mga susunod na usapin ng kooperasyon. Salamat 1-1. Talagang hindi kita bibiguin. Aalagaan ko ng mabuti ang proyektong ito. Ito ang appointment letter. Tingnan mo at kung walang problema, pirmahan mo na. Oh, siyang ka pala. Mamayang hapon, may pulong din para sa proyekto. Kailangan mong makipag-ugnayan sa mga kasosyo sa ibang bansa para pag-usapan ang mga detalye ng kooperasyon. Tutulungan ka ni Secretary Gu. C. Nalaman ko na si Linhao ay nakatanggap mula sa mga kasosyo sa ibang bansa ng transfer na $100,000. Noong araw bago mo palitan ang kasunduan. At siya rin, sa pangalan ng kumpanya, ay pumirma kasama ang mga kasosyo sa ibang bansa ng mga karagdagang probisyon at sinakripisyo pa ang kita ng kumpanya ng 5%. Itong si Linhao, talagang bulag ako na nagtiwala sa kanya ng matagal. Hindi lang niya ako nilinlang, sinira pa niya ang interes ng kumpanya. Huwag kang magalit, mayroon na tayong ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos ng pulong mo mamayang hapon, i-report natin ito sa board. Paalisin natin siya sa project team. Hey Linhao, ano yun? 1-1. Naayos ko na ang mga bagay kay Mr. Smith. Mag-sign tayo ng addendum bukas, tapos makukuha ko ang share ko sa profits. At tungkol sa Secretary Gu, parang talagang feeling niya importante siya. Dapat mag-ingat ka. Pangkaraniwang tao lang siya. Hindi siya sapat para sa'yo. Ikaw? Naglakas loob siyang ihangap ako. Huwag kang magpapatong-patong sa level niya. Sa pulong bukas, ilalantad natin ang tunay na pagkatao niya. Miss Sue, nasuri na namin ang lahat ng supplementary terms. Kapag na-sign, makakapagpatuloy tayo sa mga susunod na hakbang. Nandito. 1-1, Mr. Smith. Espesipiko niyang inayos ang cooperation timeline. Napaka-favorable para sa atin. Mag-sign na lang tayo. Huwag mo siyang patagalin. Kinong Smith, hindi mo nabanggit ang alitan sa partnership ng kumpanya mo noong nakaraang taon. At ikaw, Linhao, ang chat history mo kay Ginoong Smith noong nakaraang linggo ay malinaw na nagsasabi na lokohan si Suwan para pumirma muna at pagkatapos ay baguhin ang hati sa kita. Dapat ko bang basahin ito ngayon? Pag-usapan natin ang partnership sa ibang pagkakataon. Ako, Suwan. Hindi ko sinasadya. Ito ay, Ginoong Smith ang nagsabi, kung hindi ko gagawa ito, kanselan niya ang deal. Sinisikap ko lang protektahan ang kumpanya mula sa mga pagkalugi. Suwan, para sa ating paglaki ng magkasama, sana patawarin mo ako ngayon. Umalis ka. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka ngayon.
Kain ka muna. Huwag kang magpadaig sa kanya. Kung talagang mahalaga sa kanya ang kumpanya, hindi niya babaguhin ng palihim ang mga tadhana. Pero magkasama kaming lumaki. Lagi niya akong ipinagtatanggol. Siguro, baka, napilitan talaga siya ni Smith. One. Nagkamali ako. Hindi ko maitatanggi yon, kaya pinarurusahan ko ang sarili ko. Nakatayo sa ulan sa labas ng gusali. Patawarin mo ako. Umakyat ka na. 1. Ako ang gumawa nito. Paborito mong brown sugar siopaw. Subukan mo ito. Alam kong nagkamali ako. Hindi na ako magtatago ng anuman sa iyo. Huwag mo akong tanggalin sa project team. Uyo na. Hindi naman mukhang ganyan. May dinala ang isang nabasa ng ulan. Tagapamahalalin, kahapon, sabi mo natatakot kang malugi ang kumpanya, pero palihim kang pumayag kay Smith, at I&us, magbigay ng 3 profit points para sa kumpanya. Para rin naman sa kapakanan ng kumpanya yon. Pinilit ako ni Smith dyan. Ayoko rin naman noon. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Huwag nang maulit. Salamat, Miss Wan. Uuwi na ako. Ang schedule ng proyekto ng kumpanya, at hindi ito naka-encrypt. 1. Nasa malapit lang ako sa gusali ng kumpanya. May nakita akong kumikilos ng kahina-hinala. Dapat mong tingnan kaagad. Tingnan mo kung may nawawala. Ito ay ipinadala sa akin, ni Lin Hao. Kaya yung madilim na figure kanina, baka hindi siya yon? Mahirap sabihin. Itong USB drive, baka sinadya itong iwan dito. Para tayo ay magpabaya. Makikita natin bukas kung may gagawin siyang kahina-hinala. Ngayon, pag-usapan natin ang mga detalye para sa pakikipagtulungan sa ating lokal na partner. Kilala ko ang contact ng partner, si Huang Rui. Huang, ako na ang bahala sa pakikipag-ugnayan. Isinasaalang-alang ang iyong kamakailan. Magandang performance. Payag ako diyan. Salamat, 1. Maganda ang gagawin ko sa pagkakataong ito. Hindi ako magpapababa sa iyo. Ito ay galing sa Lin Hao noong nakaraang linggo. Para sa ating lokal na kasama, Huang Rui. Maaaring ito ay isang maling pagkakaintindi? Kung gusto ni Lin Hao na magkaroon ng kickback, hindi ba siya dapat mas maingat? Nakuha ko na ang tech team na nag-monitor sa kanyang workflow. Kung may problema, makikita natin ang ebidensya. Huwag maglagay ng sobrang pressure sa sarili. Kung hindi talaga siya magbabago, maaari natin itong harapin pagkatapos. 1. Noong nakikipag-usap ako sa Huang Rui kanina, gusto niyang mag-cut corners. Pero huwag kang mag-alala, tinanggihan ko. Dahil doon, sinabon ako. Naghihintay ako sa iyo sa baba ng opisina. Kailangan kong ipaalam sa iyo ang isang bagay. Okay, naiintindihan ko. Titingnan ko na. Hintayin mo ako sa bahay. Sasama ako sa iyo. Hindi safe. Van, ito si Huang Rui. Ang kontrata ng kickback na gusto niyang pirmahan ko. Hindi ko pinirmahan at ni-record ko. Huang Rui, tungkol sa gusto mong kunin ko ang kickback. Naisabi ko na kay President Su, kaya mas mabuting i-drop mo na ang ideya. Nagsisinungaling ka. Malinaw na ikaw ang nagbanggit ng kickback. At ngayon, ikaw ang nagbabaliktad at nagsisisi sa akin. Ito galing sa tech department. Mga screenshot ng surveillance na sinend nila. Nakasecret si Lin Hao sa break room kahapon pag-edit ng recording. Tinanggal niya ang part na siya ang nagbanggit ng kickback.
Dahil may hindi tayo pagkakasunduan tungkol sa partnership, Mr. Huang. Ipagpaliban na lang natin. Lin Hao, tama ang ginawa mo. Bantayan mo ang proyekto. Lihim na nagre-record. Kumukopya ng mga file ng proyekto. Nakikipagkita kay Huang Rui ng pribado. Paano ko hindi napansin noon? Ang galing niyang magpanggap. Huwag kang malungkot, hindi pa huli ang lahat para malaman ngayon. Ititiwalag ba natin siya ngayon? Maghintay muna tayo. Tiyak na mayroon siyang ibang mga file ng proyekto sa kanyang hawak. Gusto kong isauli niya ang lahat para matapos na ito ng tuluyan. Ipinagbibili ni Lin Hao ang core data ng kumpanya. Mag-ingat kang mabuti. Van, tungkol sa nangyari kay Huang Rui kahapon, salamat sa pagtitiwala sa akin. Sa susunod na linggo ang pagtatrabaho, kasama ang bagong partner. Gusto ko pa rin ako ang humawak niyan. Sinisiguro kong magiging maayos ito. Nakipagkita ka kay Huang Rui kahapon para ibenta ang core data ng kumpanya? Tama ba? Ang USB drive na ito ay naglalaman ng ang huling alok sa negosasyon sa ating kasosyo sa ibang bansa. Tama ba? Dahil nakapagkasundo na kayo, bakit pa kailangang magpanggap sa akin kahapon? Lin Hao. Natural-born actor ka talaga. Hindi totoo yan ako. Nag-uusap lang kami tungkol sa kooperasyon. Ang USB drive. Ang USB drive ay may ordinaryong mga file lang. Talaga? Ang bank statement na ito ay nagpapakita na tumanggap ka ng transfer na $100,000 mula sa kanya kahapon. Ang note ay nagsasabing material fee. Paano mo ipapaliwanag ito? Yan. Ikaw ang nagtulak sa akin sa lahat ng ito. Ikaw ay isang sekretarya lamang. Ano ang nagpapaisip sa iyo na karapat-dapat ka sa 1-1? At ikaw, Suwan. Sinundan-sundan kita tulad ng isang tuta. Nagpapakatanga. Siguro alam mo ang nararamdaman ko, pero pinili mo ang guyan sa halip na ako. Ngayon gusto ko lang ng pera. Ano ang problema doon? Ang pagtanggap ng pera para sa interes ng kumpanya ay mali. Ngayon, ibigay mo ang lahat ng materyales ng proyekto na nasa iyo. Lahat ng ito. Pagkatapos, hindi ako tatawag sa pulis. Kung hindi ko makukuha ito, hindi mo rin makukuha ang mga materyales na ito. Na-backup ko na ang lahat ng ito. Kung maglakas loob kang tanggalin ako, ipadadala ko ang mga materyales na ito sa mga kompetitor mo. Huwag kang mag-alala. Naipagawa ko na sa tech department ang pag-track sa backup path niya at Suwan, kung gusto mong mabawi ang mga materyales, pumunta sa abandoned warehouse sa suburbs bukas ng tanghali. Pumunta ng solo. Kung hindi, ide-delete ko ang lahat ng backups. Lin Hao ay nagpaplano ng ibagsak tayo kasama niya. G-Lo. Nahanap na namin ang Lin House, backup server location. Dapat nating sirain ito ngayon? huwag kang pumunta ng solo. Lin Hao ay desperado. Talagang may masamang balak siya. Sasama ako sa'yo. Magtatago lang ako. Kung may mangyari man, matutulungan kita agad. Pero sabi ni Lin Hao, ako lang ang dapat pumunta. Paano kung makita ka niya? Paano kung burahin niya talaga ang mga file? Hindi natin pwedeng mawala ang core data ng kumpanya. Dalhin mo ito. Susundan kita gamit ang tracker. Mananatili ako sa ligtas na distansya at sinabihan ko na ang tech department na maging handa. Kung matukoy natin ang backup device ni Lin Hao, haharangin nila ito kaagad. Maasahan si Guyan. Kapag kasama ko siya, may dagdag akong seguridad. Kailangan mong maging maingat. Huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol ko ang sarili ko at ipagtatanggol din kita. Dumating ka. Wala kang kasama, di ba? Wala.
Ako lang ang dumating. Nasaan ang mga dokumento? Ipadala mo muna sa akin ang backup. Pag-usapan natin ito. Narito mismo ang mga dokumento. Hindi madaling makuha ito pabalik. Dapat mong tanggapin ang isang kondisyon. Ibigay mo sa akin ang posisyon ng Deputy Project Director ng kumpanya. At ibigay mo sa akin ang 1,000,000 piso. Pagkatapos, ibabalik ko sa iyo ang mga dokumento. Lin Hao, huwag kang magpumilit. Hindi ko basta ibibigay ang mga posisyon sa kumpanya sa kahit sino na gusto ko. Bukod pa, dati, sinaktan mo ang interes ng kumpanya. Hindi ko maibibigay sa iyo ang isa pang pagkakataon. Walang deal? Kung hindi mo tatanggapin, ipapadala ko ang mga dokumento sa lahat ng mga kompetidor mo at magdudulot ng malaking pagkalugi para sa kumpanya mo. Wala na akong natitira para mawala. Malapit dito ang guyan. Kung makapagpapatagal lang ako ng kaunti, makakahanap siya ng pagkakataon para kumilos. Lin Hao, huwag kang magpadalos-dalos. Ang 1,000,000 piso ay hindi maliit na halaga. Kailangan ko ng oras para maihanda ito. At ang posisyon ng Deputy Project Director. Kailangan kong pag-usapan ito sa board. Hindi ko maaaring tanggapin ito agad-agad. May kalahating oras ka na lang. Sumang-ayon ka sa mga kondisyon ko o buburahin ko ang mga file. Sana si Guyan mahanap agad ang backup device. Sino yan? May dala ka bang iba? Wala. Hangin lang yan siguro. Napakalayo ng lugar na to. Walang pupunta rito. Ito na siguro yung backup device. Nahanap na ang backup device. Magkonekta ka na ng remote connection ngayon din. Sagipin mo lahat ng data. Huwag mong bigyan ng pagkakataon si Lin Hao na burahin yan. Nakonekta na. Sinasagip na ang data. Niloko mo ako. Nasagip na ng tech ang data. May dala ka talagang iba. Lin Hao. Pakawalan mo siya. Ayos ka lang. Nasaktan ka ba? Guyan, Lin Hao, huwag kang magpakalayo. Na-intercept na ang datos. Kahit magwala ka pa ng magwala, wala ka namang mapapala. Bakit ba lagi niyong sinisira ang mga plano ko? Ano ba talaga ang kulang ko kumpara kay Guyan? Lin Hao, hindi naman dahil mas mababa ka kaysa sa iba. Masyado ka lang talagang ganid. Kung nag-focus ka lang sana sa trabaho mo, sa kakayahan mo, tiyak na nagkaroon ka sana ng lugar sa kumpanya. Pero pinili mo ang mga shortcut. Lin Hao, alam kong hindi ka masamang tao. Nagkamali ka lang. Hindi pa huli ang lahat para tumigil ka. Pwede kong kalimutan ang mga nagawa mo noon. Basta, magbagong buhay ka na mula ngayon. Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, maliliit na bali lang. Gagaling yan sa loob ng ilang buwan. Kamusta si Lin Hao? Sabi ng pulis, inamin niya ang lahat sa sarili niya. Maganda ang pakikitungo niya. Kaya binigyan lang siya ng matinding babala. Pinagawa siya ng kasulatan ng garantiya. Tumawag siya sa akin kanina. Sabi niya, maghahanap siya ng tamang trabaho mula ngayon. At hindi na muling sasali sa ganitong kalokohan. Ayos yan. Sana sincere siya sa pagbabago ngayon. Guyan, salamat. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, hindi talaga ako alam kung ano ang gagawin. Engot, mag-asawa tayo. Sino pa ang tutulungan ko? Kapag gumaling ako, magbakasyon tayo. Tayo lang dalawa. At talagang magdiwang. Sige, matagal ko na gustong pumunta sa beach. Pwedeng manood tayo ng pagsikat ng araw. Ginoong Su, medyo risky ang project na ito. Pag-isipan muna natin ulit. Dahil sa nangyari kay Lin Hao noon, malaki ang nawala sa kumpanya. Mas mabuting mag-ingat tayo ngayon. Ginoong Chen, alam kong napaka-risky ng project na ito, pero basta tayo'y maghanda ng maayos sa simula pa lang, mataas din ang tsansa ng tagumpay. At tayo, kapag nakuha na natin ang project na ito, mapapataas natin ang performance ng kumpanya sa isang bagong antas. Hindi tayo pwedeng dahil lang sa isang pagkabigo ay umurong. Ginoong Chen, naghanda na kami ng risk assessment report at nakipag-ugnayan na kami sa mga mapagkakatiwalaang partner. Handa silang ibahagi sa atin ang mga risk. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ninyong tingnan ang aming report. Nakapaloob dito ang detalyadong data analysis. Kung ganon, talagang sulit subukan ang project na ito. Mabuti.
Magaling! Salamat sa'yo. Kung hindi, hindi sana pumayag si Ginoong Chen sa kolaborasyong ito. Ikaw ang nakapagpapaniwala kay Ginoong Chen. Nakatulong lang ng kaunti. Oo nga pala, kailangan pa nating pag-usapan ng mabuti ang kolaborasyon. Kailan mo balak schedule? Sa susunod na linggo, tamang-tama ang timing. Halos gumaling na ang braso mo. Pwede na tayong magkasama at harapin ang mahirap na hamon na ito. Ang clingy mo ngayon. Parang, masaya talaga ako kapag kasama mo ako. Dati, akala ko ang career ko ang pinakamahalaga. Pero ngayon, na-realize ko, ang pagkakaroon ng taong mahal mo sa tabi mo, ay kaligayahan din. Wanwan. Ako rin. Gusto kong manatili sa tabi mo magpakailanman. At protektahan ka palagi. Sino yon sa telepono? At ang sikreto-sikreto mo pa? Ah, wala lang. Matandang kaibigan lang. Nagparamdam. Nagtanong kung kamusta ako. Huwag mo na alalahanin. Kain na tayo. Hindi ko inakala na magkaganito ang mangyayari kay Lin Hao. May lakas pa ng loob si Suwan na makipagtrabaho sa akin. Walang panghabang buhay na kaaway. Ang permanente lang ay ang interes. Negosyante ako. Negosyo lang ang negosyo. Ang proyektong ito ay makapagbibigay sa Shengxi Group ng napakalaking benepisyo. Bakit hindi ako makikipagtulungan? Gaya ng inaasahan sa Miss Su. Sa murang edad mo, may lakas ng loob at kabaitan kang ganito. Salamat sa papuri, Ginoong Huang. Pag-usapan natin ang proyekto ngayon? Oo naman. Ginang Su. Ang mga tanong na ibinanggit mo ay lahat napaka-profesional. Parang alam mo talaga ang proyektong ito. Sa partner na katulad mo, napaka-confident kami. Masyado kang magalang, Ginoong Huang. Nag-prepare lang kami ng kaunting groundwork. Seryoso kami sa proyektong ito. Sana ay maganda ang trabaho namin sa company mo. Ngayong tapos na ang usapan sa proyekto. Ginang Su, interesado ka ba sa pagkain sa malapit na restaurant kasama ko? Ito ang perpektong pagkakataon para mag-alok ng tagay kay Binibini Su. Huwag na lang tayong uminom, Ginoo Huang. Sa katunayan, ang tagumpay ng isang proyekto ay nakasalalay sa katapatan, hindi sa kung gaano karami ang maiinom ng isa. Kaya hindi mo ako iginagalang, Binibini Su. Ginoo Huang. Hindi masyadong umiinom si Binibiniso. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Kung mayroon kang sasabihin, maaari mong sabihin sa akin. Talagang inaasikaso ni Kalihim Gu si Binibini Su. Narinig kong kayong dalawa ay kasal na. Kayo ay perpektong magkapareha, talagang ginawa para sa isa't isa. At kung ganon, hindi ko na ito ipipilit. Maraming salamat sa araw na ito. Pero, kilala mo ba si Huang Rui noon? Hindi. Ako lang ay isang hamak na delivery guy. Pagkatapos lang makilala ka, ako'y nagsumikap para umangat sa estado ko ngayon. Kumusta? Pasensya sa mga ginawa ko noon. Dapat hindi ako nagsinungaling sa iyo at nasaktan ko ang interes ng kumpanya.
Ngayon, ako'y nakahanap ng tamang trabaho. Ako'y clerk sa isang maliit na kumpanya. Ang sweldo ay hindi mataas, pero ito'y matatag. Gusto ko lang magpasensya. Sana mapatawad mo ako. Kung maaari lang ay baguhin mo ang buhay mo. Hindi ko ibabaling sa'yo ang nakaraan mo. Sana ay maayos ang trabaho mo. Parang tunay na nagdadalamhati si Linhao bilang kapatid niya. Sana rin mula ngayon, siya ay makapagbagong buhay. Tingnan mo, ang ganda ng pagsikat ng araw. Ang tagal ko nang hindi nakakapagpahinga ng ganito at masulyapan ang ganitong tanawin. Kung gusto mo, pagkatapos ng trabaho, dadalhin kita doon. Kagabi? May tinatago ka ba sa akin? Kaibigan lang yon. Dati kaming nagde-deliver ng pagkain, nag-aalala lang siya sa sugat ko sa braso. Huwag kang mag-overthink. Ngayon lang tayo nagkaroon ng libreng oras, hindi ba pwedeng? Seborin lang natin tong sandali. Wanwan. Ito ang bagong kasamahan ko sa trabaho. Mabait siya at maayos na ang takbo ng trabaho ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin noon. Mabuti naman, magsumikap ka. Sino yon? Ang saya-saya ng boses mo. Si Linhao, sabi niya, maayos na ang trabaho niya ngayon. Ipinakilala pa nga niya sa akin ang bagong kasamahan niya. Mukhang tunay na nagsisisi siya. Mabuti naman, sana maging mas mababa ang loob niya mula ngayon. Matulog ka ng maaga, gabing-gabi na. Ikaw rin? Matulog ka na? Imbestigahan mo ito para sa akin. Ang pagkakakilanlan ng bagong kasamahan ni Linhao. Pinaghihinalaan kong ang taong ito ay iyon ding malapit sa kanya noon, yung iligal na negosyante, magkamukha sila. Bukas din, pipirma ako ng kontrata. Ayusin mo ito sa lalong madaling panahon. Pasok? Ginang Su, Sekretarya Gu. Ito ang aming panukala ng kasulatan ng intensyon. Kung okay sa'yo ang lahat, pwede nating lagdaan ngayon. Ginoong Huang, tungkol sa mga termino ng pagbabayad sa clause na ito, pwede nating bilisan ng konti? Ang aming kumpanya may iba pang mga proyekto na nakahanay. Kailangan nating paikot-ikot ang pondo ng mas mabilis. Dahil ikaw ang nagbanggit nito, syempre, walang problema. Ito ay isang maliit na issue. Talagang maaari nating ayusin ito. Sa totoo lang, may isang bagay na hindi ko nabanggit. Isang estranghero ang nakontak sa akin na nagsasabing siya ay may ilang nakakasira na impormasyon tungkol sa iyong kumpanya, Quest. Gusto niya na putulin ko ang ugnayan sa iyo. Kung magtutulungan tayo, makakasama yan sa kumpanya natin. Ano? Anong itsura ng lalaking yon? Lihim akong kumuha ng litrato niya. Tingnan mo, nakita mo na ba siya dati? Yung lalaki sa litrato ay yung bagong katrabaho pala na pinost ni Linhao sa WeChat.
Hindi ko inakala. Talagang hindi natuto si Lin Hao. Hindi lang niya tinakot si Ji Huang. Nagsinungaling pa siya sa akin na maayos ang trabaho niya. Sobra na yun. Huwag kang magalit. Alam na natin ang balak niya. Basta't handa tayo, ayos lang yan. Pinacheck ko na sa kaibigan ko ang background ng lalaking yon. Malapit na nating malaman ang resulta. Lin Hao, tigilan mo ang pagpapanggap. Tinakot mo si Mr. Huang para hindi siya makipagtrabaho sa kumpanya natin. Akala mo talaga, hindi ko malalaman? Paano mo nasabi iyan? Wala akong ginawa. May misunderstanding lang siguro. Misunderstanding? Sinend sa akin ni Mr. Huang ang mga litrato. Ang lalaki iyan ay bagong colleague mo. Deni mo pa ba? Kung alam mo na, hindi na ako magpapanggap. Gusto ko lang pasakitin ang buhay mo. Ang project mo, kapag bumagsak, tingnan natin kung paano mo i-explain sa board. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Mr. Lee. Kahit anong gulo ang gawin ni Lin Hao, ang partnership natin hindi maaapektuhan at naghiling ako sa kumpanya ng seguridad para dagdagan ang protection. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papayagan saktan ka. Suzong, parang baliw na kumikilos si Lin Hao ngayon. Kung sakaling magdulot talaga siya ng malaking problema at maapektuhan ang proyekto, ano na ang gagawin natin? Dapat ba nating isipin na ipagpaliban muna ang proyektong ito? Alam kong nag-aalala ang lahat, pero napakahalaga ng proyektong ito. Hindi tayo dapat sumuko dahil lang kay Lin Hao. Nakapaghanda na tayo ng maigi ang mga tauhan ng seguridad ang magpoprotekta sa mga taong kasangkot sa proyekto. Ang Departamento ng Teknolohiya naman ang magpapatibay ng proteksyon ng datos. Hindi natin bibigyan si Lin Hao ng anumang pagkakataong magsamantala. Mga miyembro ng Lupon, nakahanap na kami ng ebidensya na umupa si Lin Hao ng tao para takutin si Mr. Huang at naisumite na ito sa pulisya. Mababantayan ng mabuti ng pulisya ang mga galaw ni Lin Hao kung may gagawin siyang anumang radikal na aksyon. Agarang kikilos ang pulisya. Hindi ko inasahan na sina Suzong at Secretary Gu ay ganito kakumpiyansa. Kung gayon, sumasang-ayon kami na ituloy ang pagpapatuloy ng proyekto. Ayos! Salamat sa inyo. Ang mga miyembro ng Lupon ay sumang-ayon na ituloy ang proyekto. Ikaw ang nakahikayat sa mga miyembro ng Lupon, kaunting tulong lang ang naibigay ko. Oo nga pala. Nakapagpa-reserve na ako para sa gabi. Magdiwang tayo. Oy, salamat sa pagiging nariyan palagi para sa akin at sa pagtulong sa akin sa maraming bagay. Dati, akala ko ang trabaho ang pinakamahalaga, pero ngayon, nare-realize ko na kapag nariyan ka, gumaganda ang lahat. Masaya rin akong nandito kasama mo. Ano man ang mga hamon na haharapin natin sa hinaharap, haharapin natin ang mga ito ng magkasama. Ano ang itinatago mo sa akin? Mayroon ka bang ibang pagkakakilanlan? Wala. Wala akong itinatago sa iyo. Kausap ko lang ang isang kaibigan tungkol sa mga security issue ng proyekto. Huwag mong isipin ng masyado, kain na tayo. Hello? Miss Sue, hello. Nalaman namin na si Lin Hao kamakailan ay nakikipag-ugnayan sa isang iligal na organisasyon. Maaaring may balak silang masama laban sa iyo at sa iyong kumpanya. Pinalakas na namin ang seguridad. Huwag kang lalabas mag-isa sa mga susunod na araw. Sige, salamat. Mag-iingat kami. Huwag kang mag-alala.
Hindi ko papayagan may mangyari sa'yo. Pinatibay ko rin ang seguridad sa tulong ng mga kaibigan ko. Sa opisina at sa ating bahay. Kung may mangyari, kami ang unang makakaalam. Guyan. Masaya ako na nandito ka. Guyan, bakit sa tingin mo si Linhao nagkaganito? Magkasama kami lumaki. Hindi siya ganito dati. Nagbabago ang mga tao. Baka naging masyadong mapag-imbot siya, naging masyadong mapaghangad. Kaya nga siya napunta sa maling landas. Kahit gaano kalaki ang gulo na gagawa niya, ipoprotektahan natin ang sarili at ang kumpanya. Anong problema? May nangyari? Sabi ng kaibigan ko. Alam na ni Linhao kung saan kami nakatira. Maaaring dumating siya at gumawa ng gulong ngayong gabi. Anong gagawin natin? Tatawag ba tayo sa pulis? Huwag kang mag-alala. Nag-alerto na ako sa seguridad, nasa baba sila ngayon. At nakatawag na ako sa pulis. Relax, nandito ako. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Oh. Suwan, Guyan, lumabas kayo rito, kayong dalawa. Paano siya naging ganito kabaliw? Sinira mo ang lahat para sa akin. At hindi ka rin makakatakas dito. Ano ang dapat nating gawin? Papunta na siya rito. Huwag kang mag-alala. Mananatili tayo sa kwarto at maghintay sa pulis. Huwag kang matakot, malapit na itong matapos. Saan kayo nagtatago? Lumabas kayo rito. Uminahon ka. Malapit na siyang matapos. Akala mo makakapagtago ka rito? Akala mo ligtas ka na? Ngayon, ibibigay ko sa inyong dalawa isang baril sa ulo. Van. Nakatapos din. Hindi ko inakala na magiging ganito ang kalalabasan. Sana, ang karanasang ito ay magiging aral para kay Linhao. Magiging aral yan para sa kanya. Wala nang gulo mula ngayon. Payapa na tayong mabubuhay. Nasaktan ka ba? Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Naayos na ang usapan. Di mo na kailangang pumunta. Nabigo kita. Hindi kita naipagtanggol. Guyan. Sino ka talaga? Anong ibig sabihin ng subordinate? Wanban. Wala na akong ibang itinago sa'yo. Sa totoo lang. Ako ang namamahala sa Kihang Capital. Kihang Capital? Yung kumpanyang araw-araw naming hinahabol para makipag-collaborate. Ang boss ng isang top-tier na capital firm. At araw-araw mo akong pinagluluto ng sobering soup? Tinutulungan mo akong mag-ayos ng mga dokumento. Wanwan, hindi ko sinasadya na lokohin ka. Nung unang beses kitang makita, pagod ka na halos hindi ka na makatayo, at iniisip mo pa rin ang kumpanya. Gusto ko lang manatili at tulungan ka. Natatakot ako na isipin mong ginagamit ko ang kapangyarihan ko para pilitin ka. Kaya nagpanggap akong ordinaryong naghahanap ng trabaho. Pero dapat sinabi mo sa akin, hindi ako takot sa kapital. Pasensya na. Ito ang kihang at ang collaboration draft ng Shengshi. Pinarevise ko ng 3 beses sa team. Walang idinagdag na mahigpit na kondisyon. Kung ayaw mong makipag-collaborate, pwedeng kalimutan na lang natin ito.
kondisyon, lahat para mabawasan ang mga panganib ng Shengshi. Pwede tayong pag-usapan ang kooperasyon, pero kailangan mong ipangako sa akin na mula ngayon, pag-uusapan mo sa akin ang mga bagay-bagay. Si, At isa pang bagay, tigilan mo ang pagpapanggap bilang isang ordinaryong sekretarya. Ang lugaw na ginagawa mo ay mas masarap kaysa sa kahit na sinong ordinaryong sekretarya. basta gusto mo. Gagawa ako para sa iyo araw-araw. Gianni. Su, may masamang nangyari. Ninakaw ang mga bakal sa construction site. At nag-text lang sa akin si Lin Hao. Sabi niya, nasa kanya ang mga bakal. Gusto niyang pumunta kang mag-isa sa warehouse sa labas ng lungsod para kunin ang mga iyon. Ano? Hindi ba nahuli ng pulis ang Lin Hao? Pinakawalan ng pamilya niya. Sabi nila, kung tatawag ka sa pulis, wasak nila lahat ng bakal. Kung magsasara ang construction site ng isang araw, milyon-milyon ang mawawala. At may nag-check na ako sa paligid ng warehouse. Walang nakita. Nagtatago siya sa dilim. Nagmamasid. Nakuha ko. Magpapalagay ako ng security sa perimeter ng warehouse. Huwag kang pumunta mag-isa, kasama ako. Hindi. Gusto ng Lin Hao ako lang. Kung susunod ka sa akin, talagang wasak niya ang bakal. Dadalhin ko ang tracker. Sumunod ka sa akin. Kapag nakita ko siya, mag-isip tayo ng paraan. Suwan, nakarating ka na. Naghintay ako sa iyo. Ang mabuting sekretarya mo, si Guyan. Bakit hindi? Maaari sana akong nagdala pa ng ilang kaibigan para sa iyo. Nasaan ang rebar? Ibalik mo sa akin? Saka kita pakakawalan. Pakakawalan? Pakakawalan ako? Ha ha ha. Ang rebar. Narito mismo ang rebar. Gusto mo siyang kunin? Eh di makipaglaro ka sa akin. 1-1. Huwag mo akong intindihin. Umalis ka na dito. Umalis ka. Kayong dalawa. Walang aalis sa inyo ngayon. Guyan, hindi ba't magaling ka? Ninakawan mo ako ng tao. Ninakawan mo ako ng oportunidad. Bakit ngayon para kang aso? Nakagapos sa akin. Lin Hao, kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Pwede kong kalimutan ang tungkol sa rebar. Ako ang sasagot sa mga pagkalugi ng kumpanya. Pakawalan mo siya. Hoy, pwede rin namang pakawalan siya. Gamitin mo ang kutsilyong ito. Hatiin mo ang dibdib niya. Kailangan ko lang makakita ng dugo. Kapag nakakita na ako ng dugo, kakalagan ko siya agad at palalayain ko ang isa sa inyo. 1-1. Huwag kang makinig sa kanya. Nababaliw na siya. Umalis ka na. Ako ayos lang. Aalis? Sa tingin mo saan ka pupunta? Suwan, magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo kukunin ang kutsilyo, puputulin ko ang mga litid sa kanyang mga binti at pagkatapos ang mga nasa kanyang mga kamay. Wan, huwag mo akong alalahanin. 3. Nangahas kang saksakin ako? Huwag kayong lalapit. Puno ng gasolina ang warehouse na ito. Kapag nag-apoy ako ng posporo, lahat tayo ay masusunog. Lin Hao, may pagkakataon ka pa. Papa-invest ko sa'yo ang kihang capital. Makakapagtayo ka ng sarili mong kumpanya. Hindi na kailangang magsama-sama tayong mamatay. Ayaw ko ng investment mo. Ang gusto ko lang ay umalis ka sa Suwan. Umalis ka lang sa kanya at palalayasin ko kayong dalawa. Naaalala mo noong bata pa tayo? Nabali ang binti mo. Ako ang nagdala sa'yo sa ospital. Noong nalugi ang negosyo mo, ako ang nagpautang sa'yo. Kaya bakit mo ginagawa ito? Ano ang punto ng lahat ng ito? Lin Hao, naalala mo ba ang eroplanong papel na ito? Ito ang unang bagay na ibinigay mo sa akin. Lagi kong pinangangalagaan ito. Suwan, hindi ko hahayaan kang makaligtas dito. Sa buong buhay ko, hindi ko hahayaan kang umalis. 1-1, okay lang ako. Hindi ako nasaktan. Huwag kang mag-alala sa akin. Nagdurugo pa ang noo mo.
Talaga, okay lang ako. Paano hindi ka masasaktan? Nagdurugo pa ang sugat mo. Kanina lang, noong sinabi niya na, saksakin kita. Natakot ako. Alam kong hindi mo gagawa iyon. Ang 1-1 ko ay napakamaawain, kahit langgam ayaw mong tapakan. Paano mo ako sasaksak? 1-1. Kapag nakalabas ako sa ospital ngayon, magpakasal na tayo. Hindi yung tipong ginagawa mo lang para mapasaya ang pamilya mo. Totoo ito. Gusto kitang makasama. Habang buhay, nagpanggap akong ordinaryong sekretarya noon dahil natatakot akong hindi mo ako tanggapin. Ngayon, sinabi ko na sa'yo ang lahat. Gusto ko. Natapat at hayagan kitang makasama. Tutulungan kitang pamahalaan ang kumpanya. Lulutuan kita ng lugaw araw-araw. Sige, pero, ngayong pagkakataon, para sa pagpaparehistro ng kasal, dapat talaga tayong pumili ng magandang araw. Ikaw ang bahala. Kahit anong araw ang piliin mo, ayos lang. 1-1. Inaasam kong makasama ka sa buong buhay ko. Talagang hindi ako magpapahuli. Naalala ko noong unang beses na sinagip mo ako sa tabi ng kalsada. Naalala ko ang pagiging torpe mo noong nagpapanggap kang sekretarya. Naalala ko yung panahon na iyon sa bodega na ipinagtanggol mo ako gamit ang katawan mo. Sa totoo lang, ang kaligayahan ay hindi kailanman isang bagay na pinagpaplanuhan mo. Ito'y kapag nakilala mo ng hindi inaasahan ng isang tao na handang magtago ng tunay na pagkatao para sa'yo. Handang harapin ang panganib para sa'yo. Handang makipagsama sa'yo habang buhay. Sa mga payak at ordinaryong araw. 1-1. Ayokong makita kang nagpapakahirap. Iwan mo sa akin ang kumpanya. Ako ang bahala. Ako ang bahala sa lahat. Kuyan, ang sarap ng pakiramdam na kasama kita.